Welcome po sa Tito Manny TV. Sigurado by this time, nabalitaan nyo na yung tungkol dito sa pastora ng Dream Life Church. Naging trending po itong pastorang ito dahil lumalabas na siya ay isang matapobreng pastora. At hindi lang po matapobre, mapanglait, mapangliit, mapanghusga, na wala yata sa mga katangian ng isang pastor o pastora. Isang taong makakapag-lead ng kanyang mga church-goers. Kung ganito rin lang po ang klase ng pastora ng isang simbahan na aking lilipatan, hindi po ako lilipat. Panoorin po natin yung ilang mga videos niya na kalat sa internet. Lahat ng app nalagay sa cellphone. Pwera lang yung app ng Bible, wala. Paano hindi ka malulungkot? Paano hindi ka madidepress? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Amen? Pero ang sinasabi ko lang, dahil royalty ka, huwag kang papatol sa just. Amen? Alam nyo, pag nagtatrabaho ka na, pag lalaki ka, pag nagtatrabaho ka na, higit sa nakikita mo ngayon, ang pwede mong ligawan. Bakit? Siyempre, kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. That's not your level. Hindi lang sa material, ha? Alam natin na mahirap kausap ang hindi aral. Isipin mo kung hindi marunong magsulat o magbasa. Tapos, magpapaligaw ka sa hindi nag-aaral? Hindi tapos ng pag-aaral? Hello? Ayan po, hindi po ba masyado siyang mapagmataas, matapobre, mapangliit ng kapwa, porke nagtutulak ng kariton, ay huhusgahan niya na. Aba, marami po akong mga nakikilala mga tinatawag na nagtutulak lang ng kariton, pero napagtapos nila ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Meron po tayong makikita dyan na kahit na mababa ang uri ng kanilang mga trabaho, meron po silang napapag-graduate. So para manghusga itong pastorang ito, parang hindi kayata bagay maging pastora. Ang dami ko ng mga simbahan at mga sekta at mga religious groups na nakilala. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong klasing pastora. Kung maituturing ba natin siyang pastora? Kung maituturing natin siyang isang alagad ng Diyos? Yan ba ang turo sa simbahan ninyo? Yan ba ang turo sa Biblia na alam mo? Sinabi pa niya na kaya kayo nadidepress ay kung ano-anong mga apps ang nasa cellphone ninyo, pero wala kayong online Bible o yung app ng Biblia na nasa cellphone ninyo. Ano kayang klaseng Biblia meron tong pastora na to? Or kung meron ka mang Biblia sa cellphone mo, baka hindi mo naman binabasa pastora kasi sa mga sinasabi mo, wala akong nakikitang turo ni Hesukristo. Diyan sa mga ipinapakalat mo sa mga churchgoers mo, yung iyong mga churchgoers na tinatanggap naman nila ang bawat sinasabi mo. Kayong mga taga-Dream Life Church, mag-isip-isip kayo. Ito ba ang itinuturo ng pastora nyo sa inyo, lalo na sa mga kababaiyang miyembro ng simbahang ito? Na porke kayo ay royalty, huwag kayong magpapaligaw sa mga just. Kung kayo ay may kotse, magpapaligaw ba kayo sa isang nagtutulak lang ng kariton? Dahil para sa kanya, mga walang pinag-aralan ito. Dahil mahirap daw kausap itong mga taong ito. Sa klase ng iyong panenermon, pastora, parang ikaw yata ang mahirap intindihin. Salungat sa Biblia ang iyong mga tinuturo sa iyong mga churchgoers. Tapos meron pa siyang isang lumabas na video kasi meron yata silang isang church member na tumiwalag. At ito yung video yung ipinost nila diyan sa Dream Life Church na FB page nila. Ang taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Magpe-pray pa din naman daw siya. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Hindi naman daw siya magbabackslide. Matatapos na 2023, ano nangyari? O nakita ninyo? Yan ba ang isang alagad ng Diyos? Pastora ka pa man din. Siguro kaya tumiwalag yung miyembro nyo dahil sa ugali ninyo. Ikaw at yung iyong mga tauhan, yung iyong mga miyembro, mahiya-hiya kayo mga miyembro. Yan ba ang nakukuha nyong aral sa pastora ninyo? Hindi na kayo nahiya? At paano kayo nakasiguradong nag-backslide yung taong umalis sa inyong simbahan? Ang ibig po kasing sabihin ng backslide, yung nandun ka sa simbahan na yan, bigla kang tumiwalag,
at bumalik ka sa dati mong masasamang gawain. Paano kayo nakasigurado na yung tumiwalag na miyembro nyo ay babalik sa kanyang mga dating masasamang gawain? Hindi kaya lilipat lang siya ng ibang simbahan na hindi kasing toxic ng simbahan ninyo? Ngayon, pag ginugol ninyo o hinanap nyo sa FB itong page ng Dream Life Church, naka-private na po sila. Bakit? Kasi puro batikos ang kanilang inaabot, lalo na tong pastora na to. Wala man kayo mabasa mga comments na dahil naka-private na. Tingnan ninyo yung mga reaction. Napakadami yung mga laughing emojis, yung pinagtatawanan ang simbahan na to, lalo na yung pastora na yan. Tapos ngayon may mababasa kang post galing sa pastorang ito. If you are focused on God, you will not be burdened. No matter how challenging it may seem, we are never burdened, for we are infused with God's strength. When our love for serving Him is genuine, our burdens become blessings. Yan ba ang sinasabi mo? Your love for serving Him? Busilak nga ba? Genuine nga ba ang paglilingkod mo sa ating Panginoong Diyos? Nakakakilabot. Alam niyo, talagang kinikilabutan ako habang pinanonood ko yung mga videos itong pastora na to. Never in my entire life. Oo, may mapapanood tayong mga pastor or pastora na talagang kung magsalita para talagang the end of the world na. Emote yung kanilang mga pagtuturo, pagpapahayag. Andun sa puso nila yung pagtatakwil sa kasamaan. Madadala ka sa kanilang mga pangungusap, sa kanilang pagpapahayag ng mga aral ng Panginoong Hesus. Pero kapag ganito ang mapapanood mo sa mga video, hindi ka kaya magdadalawang isip kung tama yung simbahan na pinasukan mo. Kayong mga miyembro ng Dream Life Church, binabasa nyo ba ang inyong Biblia? Hanapin nyo nga sa mga talata ng Biblia kung kasama doon yung pangliliit ng pastora nyo sa ibang tao, yung kanyang pagiging matapobre, yung kanyang panghahamak sa mga kapatid natin na nasa ibaba. Doon sa mga walang kotse, doon sa mga nagtutulak ng kariton. Hindi nyo ba naisip na parang tinuturoan kayo ng pastorang itong maging materialistic? Dahil dito yata sa church na to, lahat kayo ay royalty. So hindi kayo dapat magpaligaw sa mga just lang. Well, dahil sa inuulan nga ng batikos itong pastorang ito, I just hope and pray na medyo maliwanagan ang utak niya. Makinig ka sa mga batikos sa'yo dahil may mapupulot ka dyan. Buksan mo ang isipan mo, lawakan mo ang iyong pangunawa, at basahin mo ng taimtim ang Biblia. At tingnan mo kung talagang kasama sa salita ng Diyos ang iyong mga itinuturo at pangaral sa iyong mga churchgoers. At sa inyong mga miyembro ng simbahan ito, magdalawang isip po kayo kung ganito ang klase ng pastora na nangangaral sa inyo. Ay nako, humanap-hanap na kayo ng ibang malilipatang simbahan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.